Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito isang viral video tungkol sa isang 15 anyos na estudyante na ginawang katulong, ginawang anak-anakan ng mag-asawa at inanakan ng lalaki na amo nito. Kaya atin to bigyan ng reaksyon kasi marami na ang nangyayaring ganito na at parang akseptado na natin ng ganito na ang mga katulong ay nabubuntis ng amo. Diba? Pero dito kasi, ito'y isang minor. Kaya napakalaking problema niyan. Ngayon hindi lang yan ha. Imbis na suportahan ng maigi, ng eksakto, itong bata, dapat ibigay lahat ang suporta ng amo na nagkasala dito, ay sa bandang huli ay hindi na gaanong nagbigay. Kaya ito, pumalag ang pamilya, lalo na ang nanay ng batang ito. Kaya sigurado kulong yung amo niya. Kaya ito ang video courtesy ng GMA ng resibo ni Emil Sumangil. Atin panoorin. Hindi niya tunay na pangalan. At siya sa pag-aalaga sa 3 linggong gulang niyang sanggol. Ayon kay Nanay Gloria, hindi rin niya tunay na pangalan. Buong araw ang sanggol ng maling pagtingin ng kanilang kapitbahay na nagsimula noong 2023. Bago lang. Hindi niya tunay na pangalan. Abala siya sa pag-aalaga sa 3 linggong gulang niyang sanggol. Ayon kay Nanay Gloria, hindi rin niya tunay na pangalan. Buong araw ang sanggol ng maling pagtingin ng kanilang kapitbahay na nagsimula noong 2023. Kapitbahay po namin na lalaki. Pumunga po, puro babae ang anak ko. 6 na babae. Hiniram po nila. Tagalinis, tagawalis kapag wala po sila. Nagulat na lamang daw si Nanay Gloria nang mapansin na ang nooy 15 taong gulang niyang anak na si Leia lagi na raw nakatambay sa kapitbahay nilang si alias Anthony. Nagulat din Itinuturing po na ako at nandun na po yung anak ko. Inutusan na po At nila yung anak tumatambay, ko. ha? Ang Ibig sabihin maglalaba, yan, parang tutulong sa bahay. Kasi po, binibigyan ng nabibigyan din chicken po feed, sila diba? ng Chicken baon feed sa ang tawag school. dyan, eh. Tuturin Bigay daw po ng nila bigay ka ng anak po, halaga, anak ng ko. pera, para aamo yung bata. Kaya ang masama dito, okay lang yan magbibigay tayo ng chicken feed. Ang masama dyan ay yung nabuntis, di ba? Masama. Kasi nga may asawa yung lalaki. Okay lang kung single, di ba? Kasi pwede niyang pakasalan. Ngayon, okay na sana yon, pumayag na ang nanay na okay, suportahan nyo. Yun ang sabi nila doon sa barangay nang magkaharap sila na susuporta daw itong mag-asawa, susuporta sa anak sa kanyang pag-aaral at sa pag-alaga ng bata. Pero ang nangyari sa katagalan, hindi na nagbigay ng pera kaya eto, sumangguni na sa kapulisan ang nanay, sa otoridad. Atin balikan ang resibo ni Emil Sumangil. Nagsimula nang maglaro ang isip ni Nanay Gloria ng panay, "Your parcel has been delivered," na ang eksena sa kanilang bahay. Parang naanuan ko po na lagi may yung anak ko. Daming para sila. Lalaki. Sabi po niya sa akin, ang pangarap ko ng anak ko, labagin sa kanya, nurse. Nagsimula nang maglaro ang isip Ayun. ni Nanay Gloria ng panay, Yun pala. "Your parcel has been delivered," Dami-daming na ang parcel. eksena sa Saan kanilang galing ng bahay. pambili ang Parang bata? naanuan ko po na Yun lagi pala, may yung pinapadala anak ko, ng mga binibigay binibigyan na ng ng lalaki. lalaki. Sabi po niya sa akin, parang ang pangarap ko ng anak ko, tatay-tatayan labagin niya sa kanya, na nurse. hindi naman gaano Pagkatapos na po mayaman niya. Ano lang siguro sa buhay, maganda yung trabaho, pero hindi ito mayaman. Kasi nga, hindi nakapagbigay ng sustento Imantakin nyo, meron na sana siyang anak dito sa bata, dapat alagaan niya ng wasto. Dahil anak ngayon ngayon, binabarat niya ng sustento Kaya nagsumbong ang nanay sa otoridad. Ito na yung mahirap ngayon dahil otoridad na ang kalaban nitong mag-asawa. Hay, nako. Kaya kayo dyan na merong katulong na mga minor de edad, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin to. Minor de edad yan Okay lang yan kung kayo'y binata, single, kayo'y byudo o separated, na kapag mangyari ang ganito ay kaya niyong mabigyan ng eksaktong kalinga ang buntis na ganito. At isa pa na masama ay minor de edad
Hindi man lang pinaabot sa 18 years old legal age. Kaya bawal talaga yan, mga kababayan. Hay nako. Ang ano naman itong tinatawag na temptation, talagang mahirap yung temptation na yan eh. O ito, balik tayo sa video. Hanggang sa August ng 2025, may napansin daw sila ni Gloria kay Leia. Mm. Nalaman ko, nakita ko dyan lang po ako. Parang ito na po yung itsura ng katawan niya. Ay nako, patay na. Nabuo sa isip ko na, malilinis ko na po siya. Hanggang sa August ng 2025, may napansin daw sila ni Gloria kay Leia. Patay. Tapos nga po yung nalaman ko, nakita ko pong dyan lang po ako. Parang iba na po yung itsura ng katawan niya. Ayaw ko pong mabuo sa isip ko na malilinis ko na buntis siya. Nang kumprontahin ng anak na kumpirma niyang nagdadalang tao nga si Leia. At 6 na buwan ng buntis. Yung po, na-confirm ko po na buntis. Tapos nasita ko po siya, nasabi So, ko, kompleto bakit pa mo ginawa pala. sa amin yan? Nagpapakahirap ang Meron pa papa palang mo tatay para itong sa, bata eh. sa inyo pag-aaral Sabi ng niyo. nanay, At nagpakahirap ginawa yung mo mama mo yan. sa Kahit trabaho, anong siguro sabihin ko nasa po, construction, natatakip po no? siya ng unan Alam sa naman natin tenga na niya, nakutulog mo ganun ng mga kumot. trabaho. Parang Kasi sinakluban ng lang langit talaga at yung lupa pera ang sa kanilang pagkain. pamilya. Nang At hindi mabili yung mga gusto ng mga bata, katulad ng mga cellphone, mga uso na damit, sapatos, mga alahas, di ba? Kaya siguro binibigyan ng amo na lalaki. Kaya parang nagkagusto na rin yung bata. Ang problema nga, sabi ni Rapi Tulfo, "Naku sir, hindi mo yata alam ang ginawa mo. Minor de edad yan." Yun palagi ang naririnig ko kay Tulfo eh. Na bakit naman sir? Bakit mo naman ginawa yan sir? Eh, alam mo, minor de edad yan. Yan talaga ang ating tandaan, mga kababayan. Na minor de edad, huwag niyong galawin yan. Maawa naman kayo. Okay lang sana kung binata kayo na bata pa rin, di ba? Magkasing edad kayo, okay yan kasi magkasing. Eh siyempre, matanda na ang lalaki. Ito yung mga gusto kong content eh. Mga kababayan, kapag suportahan niyo ako ay yung kay Rapi Tulfo ang bigyan natin ng reaksyon. Maraming ganito eh na mga content. Itong mga nag-away na mga magkasintahan, yung mga bawal na pag-ibig. Magandang content to eh. Sige, subukan nga natin. Try ko mag-upload tomorrow ng isang Rapi Tulfo episode. Sana hindi magalit si Rapi Tulfo sa atin, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa video ni Emil Sumangil Resibo ng GMA Integrated. Tuban ng langit at lupa ang kanilang pamilya nang aminin din ni Leia na ang ama raw ng kanyang pinagbubuntis. Ang kapitbahay Nako. nilang si Anthony. Lubayan mo yung lalaki, sabi ko, walang maidudulot sa iyo yan kasi kasal yan at may asawa. Kahit po yung anak ko may gusto sa kanya, dapat sila lang po umiwas. Oh, Kasi yan. siya po So, nag-isip eh. Kaya pala hindi kagad nagreklamo tong magulang kasi nga yung anak nila mismo na 15 years old pero sa panahon ngayon ang mga 15 ay mga dalaga na yan. Kaya lang yung ating batas ay hindi binaba yung yung legal age, 18 talaga. Pero sa panahon ngayon, moderno na kasi 15 anyos pa lang ay dalagang-dalaga na eh. Kaya dapat ibaba rin yung edad na legal age. Katulad din sa mga itong juvenile na mga batang lalaki na mga hamog, di ba? Na nagnanakaw, hindi nakukulong dahil minor de edad. Pero kung ibaba yung 21 years old to 17 or 18, di ba? Eh makukulong na itong mga mga binatilyo na mga nagnanakaw. Okay, so ito na nga. May gusto ang anak doon sa kanyang amo na nakabuntis sa kanya. Dahil 30 years old pa naman yung lalaki, 32 years old. So ibig sabihin, medyo bata pa yan na edad. At gwapong-gwapo pa. Di ba kaya nagkagusto rin? Pero sa batas kasi natin ay bawal yung minor de edad, di ba? Sa kwentong Romeo and Juliet ay si Juliet ay 14 years old si Juliet Si Romeo ay nasa 40. Yun ang kwento ng The Romeo and Juliet. Yun ay tungkol sa matured guy at batang-bata na babae. Well, ito, balik tayo sa balita ni Emil Sumangil Resibo ng GMA.
2 years old na po siya. Yung anak ko 15 pa lang po. Ang ano ko sa lalaki. Sana, dapat na kontento na sila sa asawa niya kahit wala silang anak. Dahil hindi matanggap ang nangyari sa anak August 2025, nagkaroon ng harapan sa barangay ang magkakapitbahay nang magreklamo si Nanay Gloria laban kay Anthony. Ba't mo ginanyan? Sabi ko sa kanya. Sinabi mo anak-anakan, inanakan mo. Anak-anakan, Hindi ha? ka naawa sa anak ko. Nag-aaral yun eh. Sabi ko nga sa kanya sa barangay. Ngayon po, pag-uusap namin sa barangay, ang nangyari po, yun, umiyak na po yung mag-asawa, yung babae, nagmamakaawa po sa amin, na huwag makulong yung asawa niya. Lahat daw po gagawin niya sa abot na matutulong niya. Pagkapanganak ng anak ko, lumabas ang ako ko hanggang sa mag-aral daw po, tutulong po sila. Pero ayon kay Nanay Gloria, sa harap lang daw ng barangay magaling umakting ang mag-asawa, pero Ayun. pagdating sa sustento, Nga. nang tanungin ng resibo ang barangay tungkol sa kinalabasan ng kasunduan noon, ang CENICAP, tinulungan naman daw nila si Nanay Gloria na lumapit sa Municipal Social Welfare Nako. Office at sa PNP. Nagkasundo sila sa isang usapan na hindi na makikipagkitang muli itong batang babae para maayos at susustentuhan nitong lalaki, itong batang babae hanggang sa makapanganak. Hanggang sa mga anak daw si Leia, So, ito na, ng nanganak na. sustento. Tapos, pahirapan ng paghingi ng sustento. Ano bang klaseng ano yan? Mabuti nga, hindi sila pinakulong, di ba? Yung mag-asawa. Tapos ngayon na mayroon na silang anak. Anak ng amo at saka anak nitong inaanak. Ay ayaw na nilang magbigay ng full support, di ba? Sabihin natin, tayo yung nasa sapatos ng nakabuntis na amo na lalaki, dapat sobra pa nga sa dapat na hinihingi niyan. Pasubrahan mo pa para hindi ka kakasuhan. Kasi makukulong ka eh. Siyempre hanggang doon lang naman sa hanggang sa anak lang pagsuporta mo. Di ba? Pag malaki na yung anak mo, dito sa batang babae, pag 19 years old na yan, ay pwedeng itigil mo na ang sustento mo. Pero hanggang 18 years old, magsuporta ka sa bata. Ganun dapat yon. Ngayon, lumaki ang kaso eh. Dumulog na sa PNP. Pumunta na sa DSWD. At kung saan-saan pa nalupalop, baka mapatulpo pa eh. Baka mapunta pa kay Tulfo, ay lagot ka na. Kaya ngayon pa lamang dapat, nandito na nga sa resibo eh. Ngayon pa lang dapat ginawa na to ng paraan na malaki talaga ang sustento. Yung tamang-tama talaga na busog yung mag-ina. Di ba? Okay, patuloy tayo. Nanganak na po yung anak ko. Kami rin po nagsuffer sa ospital. Sabi niya, wala daw po silang pera. Ang dami po ang dahilan nila. Nangungupahan daw sila, nagbabayad. Tapos yung lalaki daw po, hindi ko naman pinababayan yung baby ko ah. Ito, nagkatrabaho ko, panira kayo ng pangarap ko. Galit pa po siya. Marami pa po siya sinasabi. Aba, kaninong pangarap man? Tunay na nasira, kuya. Dahil sa nangyari, tumigil na si Leia sa pag-aaral. Magtatapos na sana siya ng high school ngayong taon. Sa pahintulot ni Nanay Gloria, nagbigay ng panayam si Leia sa resibo. Inamin ng bata na ayaw niya sanang makulong ang ama ng kanyang anak. Papa yung anak ko eh. Ayun, so Sila lang may gusto ayaw nun. talaga eh. Kasi mukhang in love din tong tong batang babae, in love doon sa nakabuntis sa kanya, kahit may asawa. Pero sa ganitong punto, ang may ano pa rin diyan, may desisyon ay ang ina pa rin ng minor. Hindi pwedeng magkapag-desisyon ang minor. Pero nakakatulong yan kung sabihin ng minor na mahal na yung lalaki, tapos sinuportahan siya ng eksakto, at ayaw niya na ng kaso. Makakatulong din yan na hindi makakasuhan yung lalaki kapag yung nabuntis talaga ang makikiusap. Di ba? Pero kung tama lang yung suporta ng lalaki na nakabuntis doon sa mag-ina at sa ina, sa lola, bali. Kung tama lang o baka sobra lang ng konti para mas maganda, pinasubrahan yung suporta, hindi na sana to darating sa barangay, sa pulis, sa DSWD, o baka mapunta pa to kay Rapi Tulfo eh. Lalong lalaki yan.
mga kababayan. Kaya kung napanood tayo nitong lalaki, gawin mo, kausapin mo ang ina at bigyan mo kaagad ng malaking halaga na pera para masiyahan naman, di ba? At saka gandahin mo ng suporta kasi anak mo rin yung inaalagaan ng bata, anak mo yan eh. Tsaka ginawa mo yan, dapat responsable kang illegitimate na ama, di ba? Kung merong illegitimate na anak, ikaw ay illegitimate na ama, ikaw ay sayang ang buhay mo, makulong ka eh. Kung matalo ka diyan sa kaso, sigurado naman natalo. Siguradong 20 years ka makulong eh. Paglabas mo, matanda ka na. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na sarili mong anak yung bata na yan, alagaan yung mag-ina, padalhan nyo palagi ng gatas at pera. Ayan, so wala nang kaso pa kung ganun. Kasi meron ng di ba, pagkaunawaan. Alright mga kababayan, kung kayong nasa puder nitong batang babae, anong masasabi nyo? At doon sa may kapareho na nito, na insidente, ay anong masasabi nyo sa lalaki? Bakit ganun? Paki-comment na lang. At ako'y magpasalamat sa lahat ng aking subscribers at sa mga bago pa lamang nakabisita. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.